Wala pang ang isang linggo nang makatapos ang family bonding namin ay heto't nasundan na naman nga. Ayoko nga sanang sumama ng mga oras na yan pero pinilit nga lang nila ako. Hindi naman halata sa buhok ko na nagsuklay na ako, hindi ba? Heto nga tumutulo-tulo pa dahil sa sobrang pag-aapura. Bali, pupunta na naman nga pala kami doon sa Gapan, sa Walter Mark at samahan mo pa ng pa-Robinson. Inaya nga lang ako ng bayaw kong mapera at ni nanay na marami din pera dahil pupunta nga kasi sila sa patinginan ng mata para nga bumili ng bagong salamin. Kasama nga pala namin dito yung isang kapatid nga pala ni nanay, siya nga pala si Tita Liz. Ayaw ko man sumama pero itong aking darling pinilit na rin ako. Kaya nga iyan ang dahilan kung bakit ang buhok ko gulo-gulo at may tulo-tulo pa. Alas 3 na nga ng hapon ng mga oras na yan kaya naman itong si Kulot natulog na lang muna. Buti nga at pagbaba nga namin dito sa Walter, nagising na siya. Kaya naman hayan at ibinaba ko na nga siya at nang siya ay makapaglakad na. At syempre, pag sinabi mong pa Walter ang punta, may pa Jollibee at may pa Inasalia. Isa nga rin palang rason kung bakit nga din pala kami nagpunta rito sa Gapan, Nueva Ecija dahil susunduin nga pala namin dito yung isa pang kapatid nila nanay. Siya naman si Tita Vicky at yung isang pamangkin nila na manggagaling pa daw ng Manila. Medyo matagal-tagal nga ang kanilang biyahe kaya naman kami dito ay magliliwaliw muna. Pero kahit nagliliwaliw nga lang kami, medyo nakakainip at nakakapagod din. Nagpunta na nga muna pala sila nanay at si Tita Lisa doon sa EO kung saan nga sila magpapatingin ng mata at bibili na rin ng salamin. Habang nag-iikot-ikot nga muna yung mga kasama namin dito, andito naman kami ni Kulot at naglalaro muna. Kailangan talaga ay kapag lumilibot ka nga sa mall, kailangan marami kang datong. Tulad ko nga ay maraming ang datong pero ayoko namang gastusin kasi baka mabawasan yung aming kayamanan. Gusto ko sanang ubusin yung aking kayabangan. Minsan nga'y aking ipinabimigay na pero ganun pa rin. Hindi nga siya nauubos kung hindi nadadagdagan pa. Hindi ko nga alam kung tumutubo ba siya. But anyway, hayan at nang mainip-inip nga kami ni Kulot ay heto't naglakad-lakad na nga lang muna kami at nakarating nga kami ng second floor. Nang kami ay pagbaba namin dito sa first floor, hinanap ko nga yung mga kasama namin. Grabe, hindi ko na nga sila makita at ako ay nahihilo na. Naisip ko na nga lang tuloy na bumalik na lang sa van pero ayan at nakita ko nga itong magtito. Buti na lang dahil talagang ngawit na nga yung akin dalawang paa. Gusto ko na nga lang munang sumalampak dito sa tiles nang sa gano'n naman mapahinga naman itong aking mga talampakan. Hindi nga muna pala ako makakapagpahinga dahil sumakay na naman nga dito si Iya at syempre kasama na nga rin ang kuya niya kaya naman heto talagang enjoy na enjoy nga sila. At habang nag-i-enjoy nga ang magkapatid, ako naman ay paiyak na dahil sa pagod at ngalay ng aking mga paa. Pero ganun pa man, kailangan kong antisin yan dahil hindi ko nga pwedeng iwanan itong dalawa dito at baka kung saan niya mapunta. May isang oras nga rin siguro nasa EO sila nanay at Tita Lisa dahil hindi pa talaga sila nakakapili ng salamin na ipagagawa nila. Nang makababa nga itong sinitan do sa miikot na pababa at pataas, sumalampak na lang muna kami dito sandali. Pero pagkatapos nga naming mamahinga, bumalik na naman nga kami dito sa laruan. At meron pa nga ako ditong natanawa na dalawang aso na sobrang cute. Ang tanong, sino kaya ang nagbabantay sa bahay nila at nandito rin sila sa mall? Loko din talaga itong mga amo ng asong ito. Imbis na yung mga aso nasa bahay at nagbabantay, hindi at isinama pa nga nila dito sa mall. Sana all. Baligtad yata ang nangyari sa mundo. Bakit yung tao ang pinagbabantay at yung aso ang nasa mall? Hindi na nga rin ako magtataka kung bukas makalawa nga lang, aso na rin yung namamalengke at yung tao na lang ang nasa bahay. Eto nga pala't napadako nga ako dito at nakita ko nga dito itong bayaw ko. Grabe, akala ko talaga kung ano nga yung kanyang ginagawa at para nga siya ditong bata. Grabe siya, wala na nga siyang pinipiling lugar. Grabe, heto't nag-ML lang pala. Sa bagay, mas maigim na ngang ubusin niya yung oras niya sa paglalaro ng ML kaysa naman ubusin niya yung oras at pera niya sa babaeng iniwan lang siya. Anyway, fast forward na nga natin, ay heto na nga pala kami dito sa napakasarap naming kinakainan. Dito nga ay pag nag-order kay hindi agad-agad makukuha kung hindi mag-aantay ka pa nga ng ilang minuto. Heto at nilapitan na nga kami dito ni Tita Lisa at tinanong nga kami kung ano nga daw ba yung o-orderin namin. Pero syempre, hindi naman masyadong makapal yung aking mukha kaya naman regular lang yung aking o-orderin. Nang sa susunod nga ay hindi nga sila madala sa akin. Lang yun syempre dahil may teknik nga kami ni nanay dyan. O-order ako ng regular at si nanay naman yung only rice. O hindi ba? Habang kumakain ako at si nanay yung mo-order, syempre pag nagdagdag siya ng kanin, ibibigay niya nga yung iba sa akin.
O hindi ba? Hindi lang siya ang mabubusog, syempre pati ako. Haya na nga at nag-deliver na nga ng sabaw itong si kuya, kaya naman heto't susulitin ko na, kaya naman 3 tasa agad na sabaw ang aking kinuha. Dahil sa totoo lang, yung mga oras nga na yan, nagugutom na nga ako, kaya naman baka naman sa sabaw lang, mabusog na ako. Heto at binigyan na nga ako ng kutsara at tinidor at humigop na nga ako ng napakainit na sabaw at talaga namang grabe, sagad sa buto ang asim. Pero in fairness naman talaga sa sabaw na lahat, talaga namang masarap at mapapaulit ka talaga. Sa wakas at sa paghihintay nga namin ng ilang minuto ay heto't dumating na nga yung aming order. Grabe, talaga namang nakakatakam sobra pero parang may kulang. Wala nga pala yung aming sausawan na toyo na may kalamansi pa. Nandito na nga rin pala yung order ni nanay at habang kami nga ay kumakain, ito namang kasama namin dito sa loob na sila Tita Lisa at yung mga pamangkin niya. Ay grabe, gutom na pero pinipigil muna nilang kumain. Dahil require nga daw muna nila bago kumain ng mag-picture, kaya magtiis gutom muna kayo dyan ha. Basta kami dito ni nanay, wag niyong intindihin dahil busog na kami bago kayo mabusog. Ako naman dito, pasimpleng ang nag-iinarte sa pagkain. At tingnan nyo naman, kunyari napaka-arte, pero yung buto, simot na simot. Na ultimo nga aso, wala nang makakain dahil sa sobrang pagkasimot ko. Kawawa na lang talaga yung asong kakain nito dahil hindi man lang siya matitinga, pero itong si nanay, siguro sa sobrang busog niya ay hindi na nga lang niya nasimot yung kanyang kinain na ulam. At syempre, dahil libre ito, kaya sasamantalahin ko na, kaya naman pati itong tissue, aking diniskitahan.